Okay, so we're now dun sa cheesecake filling natin. Ito na po yung crust natin. We bake them for sa 350 degrees Fahrenheit, mga 10 minutes. Kaya lang, nakaset yung oven namin ng 400. So, they were a little bit overbaked, pero hindi naman nasunog. Siguro sa 400, mga 5 minutes lang yan. Now, for our filling, we will soak the gelatin first and the fruit juice. Itong fruit juice na ito is, I open a can of fruit cocktail. Kinuha ko yung sabaw. Yun lang ang fruit juice. Pero kung wala kayong fruit juice, mas water lang po, pwede. Lagyan nyo lang ng konting lemon juice at saka, anyway, may lemon juice naman tayo. Dagdagan nyo na lang ng lemon juice nun at saka konting asukal. Parang, kung alam nyo yung lasa ng fruit juice, yung pinagbabara ng mga fruit peaches, fruit cocktail. So, we will soak the gelatin first. Bayaan natin siyang mamaga dito. I usually do this ahead of time, kaya lang gusto kong ipakita sa inyo. Bubuhos lang naman, or put the gelatin in a bigger bowl, tapos unti-unti nyo ilagay yung juice. Okay lang yun. Mamaya, pag nainitan ito, magme-melt siya. And then after that, we have a double boiler here. Because we cannot cook this direct sa fire, dahil madaling masunog itong palaman na ito. So, ilalagay muna natin yung sugar. And then, I will add the egg yolks. Mix the egg yolks there. The sugar natin. And then we'll add the condensed milk. May cover pa. Wala na pala. Condensed milk is equivalent sa sweetness niya sa granulated sugar. When I substitute for my recipes, kung halimbawa, I want it to become more creamy, more malinamnam, I will substitute a part of the sugar with condensed milk. So, kung 1/4 cup yung sugar na pinalitan ko, 1/4 cup na condensed milk lang ilalagay ko. But anyway, this is very easy to prepare. You can adjust the taste as you mix it. Malalaman nyo kung gusto nyo pandagdagan ng lemon juice, ng sugar, it's up to you. But I don't want it to be very sweet. Yung gusto ko yung pagkakain yung gagawa nito, makakakain ng marami. Although, kakataba ito And I will add salt here. And then, yung lemon juice mamaya na lang. So, I have here, hindi pa masyadong mainit yung aking water. It has to be boiling para hindi tayo magtagal. Ang paggawa ng cheesecake, kamukha ng sinabi ko, I always tell my students, it's just like, preparing leche plan. Now, there are two types of cheesecakes. The refrigerated type, which is the one that uses gelatin, kamukha ng ginagawa ko ngayon. Yung isa, wala siyang gelatin, cream cheese at saka itlog lang siya. At saka sugar or condensed milk, lemon or brine, lemon juice. Tapos, you have to bake it with water underneath. Parang leche plan talaga. Not really water, it has to be a wet basahan underneath. Bake it at a low temperature. So, konti pa. Hindi pa masyadong mainit. Now, I'm going to transfer my cream cheese dito sa aking mixing bowl. This is Magnolia cream cheese, which is very, very nice for our cheesecake kung dito sa Pilipinas because ginawa po ito para sa ating klema. Mas stabilize siyang, stable siya, Hindi siya basta-basta mabilis malusaw, hindi ka mukha na imported na brand. When you buy cream cheese, you refrigerate it and then after that, before you use it, put it at room temp. Huwag nyong, in fact, I even freeze this. Pagka wala akong lugar sa aking, sa aking ref, I just freeze it. And then after, it should be, soft like this one. I can cut it with my scraper. Pag frozen ito, pabayaan nyo munang lumambot ng konti, maalis yung lamig.
cut it smaller pieces, nakita nyo, hindi siya ganong kalambot kamukha ng mga imported. Kaya ibig sabihin nito, hindi siya agad malulusaw sa lumpia. Mas ano siya, matatag siya. Ginawa siya para dito. This is what I use pag nagtuturo ako. So, the water is medyo mainit na. I'll put this mixture on top. At dahil may sugar siya, mararamdaman ninyo pag minimix nyo na yung granules ng sugar gumagasgas doon sa kasirola, doon sa double boiler. Now, as soon as wala kayong nararamdamang sugar and maybe about after 5 minutes, you can now add the gelatin. Tapos, as soon as the gelatin melts, wala ng granules, okay na siya. You don't have to cook this until very thick. Because ang magiging body po nito, aside from the stable na cream cheese natin, is yung gelatin. Kaya pag nilagay natin ito sa ref, buo na siya mamaya. This is very nice. Marami pong nakakatanggap ng order ng cheesecake na hindi naman nakakagawa ng cake, nakakapagpasa ng cake. Because it is not easy to prepare. So easy. So, as the mixture gets warm, yung sugar nyo, mararamdaman nyo, parang nababawasan na yung gulong-gulong na asukal dyan sa sumasama sa ano nyo, sa spray pan. After that, you can now add this, the gelatin mixture, and mix it. The mixture is not very warm, it's not yet warm, lukewarm pa lang yan. I don't want to overcook the egg yolks. Magpupurta yan. So, I'm just waiting for the gelatin to melt. Pag nag-melt yung gelatin, okay na to. I can now add my lemon juice. At doon naman sa aking cream cheese, I will add the rind. So, lahat na. Nandiyan na lahat yung mga ingredients. Para matira sa aking tray. I'll probably use a wire whip para malusaw agad yung gelatin. Yan, tama. Yan, para siyang kutsinta pag inalis mo sa container. I'm just waiting for my mixture to get warm. May nakikita pa akong konti. Gelatin. So, we will now transfer yung mixture na ng gelatin na niluto natin ng 5 minutes lang ito kung just enough para maluto yung egg yolk at saka yung malusaw yung gelatin. So, I'm going to transfer it into a bowl para mapalamig natin siya ng gusto. Init-init pa itong kaserola. So, palalamigin lang natin sandali ito. So, this is now the mixture of the egg yolks, the gelatin, the condensed milk, the evaporated milk, lemon juice. Tapos ngayon, i-cream na natin ganito. Just to make it smooth. Ang ganda talaga ng Magnolia cream cheese pag ginagamit sa cheesecake. Yung imported, medyo maselang gamitin yon, hindi pwedeng i-overbeat yun. Pero ito, nakikita ko sa klase, pag ginagawa ng mga estudyante, parang lang, hinahalo lang nila. It's sticky, kaya nga siya stable eh. Lumilipad siya. Itsa-itsa yung ating mixture.
Just make it smooth. Pag nagmimix kayong ganyan at maliit yung bowl nyo, yun ang nangyari sa akin kanina, kaya lumabas. I'm trying to make it creamy and smooth para pag nilagay natin yun, wala siyang buo-buo. Mahirap siyang haluin pag may buo-buo siya. When I was just starting to learn how to bake, wala pa pong Magnolia cream cheese noon. Ang ginagamit namin noon ay mga imported. Ang daling lumambot noon sa room temp. Kaya kitang-kita mo naman na pag gumawa ka ng ganong cheesecake, hindi siya ganun ka-stable. So, I will now add this. Medyo warm pa to to make it soft. Para lumambot siya agad. Kunti lang. So, yung maligamgam na lang yan, hindi na siya mainit. Lalambot na ito ng konti. Yan. Now getting creamy. Kanina dahil maginaw ang panahon, medyo malamig ang panahon ngayon. Salamat naman at nabawasan na yung init. Pag naging smooth na ito, tuloy-tuloy na yung pagbuhos natin nun. Okay. Add about 1/4 of this. If it is this smooth na, I will just use my wire whisk. Maski wala nga kayong hand mixer, pwede pa rin yan eh. Kaya lang pagdating dun sa cream, medyo mangangawit ka ng konti. Matagal yung mixer yun eh. Pero dito, okay na to. Sa mixture na to. Just mix this. Now, kung nagbuo siya, then I will just use the mixer again for a few turn. Okay na. Hindi na kailangan. So, we will cool this a little bit. Hindi sa ref dito lang sa mesa kasi maginaw naman yung kwarto. Malamig naman sa kwarto. So, we'll set this aside for a few minutes. After that, I will whip the cream. The all-purpose cream o pour and whip kung anong gusto nyo gamitin. Mix together, buhos na natin.